Meron akong papatulan na DDS. Alam ko po mga kababayan ko na medyo alam sa inyo sikat to na nagko-komentaryo sa Toktik at talaga nga naman pinag-uusapan. Pero this time, hindi niya ho paghahariin, hindi niya ho kaya maghari dito sa YouTube. Pues, malalaman niya ho kung paano ho magdibang ang taong bayan. DDS, mga kababayan ko, pinagtanggol si Senator Marcoleta laban sa plano ni Pangulong Bongbong Marcos na private individuals na pag-iimbestiga, mga kababayan ko. Dito sa ating mga corruption na nagaganap, mga kababayan ko. Ito po yung isang DDS na yon, ipapakilala ko sa inyo. Abay kayo na lang humula kasi hindi ko kilala tong DDS na to, mga kababayan ko. Tangina talaga to si Ngagaba. Akalain mo, magbubuo siya, magkikreate siya ng independent investigative body. Independent investigative body. Nirereklamo ng mga DDS, mga kababayan. Alam mo, ma'am, dapat naging proud ka na lang kay President eh. Why the President create a independent investigative body sa mga flood control issue na to? Alam mo, magpasalamat ka para hindi makulayan yung mga senador. Hindi rin makulayan yung mga kongresista na sila ang nag-iimbestiga sa sarili nila. Kung merong investigative body na bubuuin ng presidente, let's support it para maging patas ang laban. Parang BACC na ginawa ni Greco Bellica noon, 'di ba? Oh, tapos sasabihin nito, blank na si Ngagaba. Iimbestigahan nito. Kita niya sino pupuntuhin niya dito, mga kababayan ko ha. Ididibang ko to. Na mag-imbestiga dyan sa flood control. Oh, ito mo liwanag ang flood control. Di ba nga sinoplak na nga itong si Maching? Sinoplak na daw tong si Maching. Sino Maching? Talagang hindi ba naman talaga animal yung hayop na yan? Oh, kita nyo ha? Ito na magtayo ng Asal Duterte, no? Independent investigative body. Tingnan nyo, ayaw ng mga DDS na magkaroon ng private investigative body ang gobyerno natin patungkol sa flood control. Bakit? Yan ang tanong ko, bakit? Bakit ayaw ninyo? Para sa flood control, nandiyan lang si Senator Marcoleta. Ayun naman pala eh! Di ba? Andiyan naman si Senator Marcoleta. Bakit hindi natanong ni Marcoleta? Ito tanong ko sa iyo, ate. Di ba? Ito tanong ko sa iyo, ate. Bakit hindi natanong ni Marcoleta doon sa mga kontratista, doon sa mga pinagbibigyan nila ng mga donasyon? Bakit hindi nila ma-open up yun? Kung nandyan si Marcoleta, ba't pinoprotektahan niya yung kapwa niya senador? Di ba? O tama ba ako doon, ate? Nandiyan naman si Senator Marcoleta. Ano ginagawa ni Marcoleta ngayon, mga kababayan ko? Ba't hindi niya matanong yon? Kailangan pa si Tito Soto gumawa, di ba? Ngayon mo sabihan si Pangulong Bongbong Marcos na bangag. Sige nga. Alam mo kayo mga DDS, takot kayo sa sarili nyong multo. Kasi pag gumawa si Pangulong Bongbong Marcos ng private investigative body, mga kababayan ko, parang BACC, mga kapatid, pag gumawa si Pangulong Bongbong Marcos niyan, alam na alam ninyong tapos kayo. Mga kababayan ko, bakit? Ano uunahin ng private investigative body na bubuin ni Presidente Bongbong Marcos? Yung 51 billion ni Pulong Duterte. Yun ang dapat imbestigahan na flood control. Mga kababayan ko, 2016, the last term of his father, mga kababayan ko, that is 2019, 2020, and 2021. Nakakulimbat yung pera na yon. Diba? Bakit hindi nga maungkat ni Marcoleta dun sa pag-uusap na yan, yung tungkol sa 51 billion na yan? Tapos sasabihin nyo, andyan naman si Senator Marcoleta. Diba? Natanong ba ni Marcoleta yung tungkol sa mga flood control?
Tatanong ba ni Marcoleta doon sa mga kontratista kung sino-sino mga kaibigan nilang senador? Sino mga pinagbagsakan nila, mga kababayan ko? Ate, nagbibida-bida ka para kang pasan lakas pa magmura, di ba ate? Ngayon, nganga ka. Kaninong anak to? Sino nanay nito? Nakakahiya nanay nyo. Nagkakalat sa SOCMED. Tuloy. Di ba dinidinig na niya yan sa Blue Ribbon Committee? Di ba? Totoo naman. Ano ba? Dahil ba natatakot kayo? Anong natatakot? Baka kayo! Alam mo, ang layo ng argument ni ate, no? Magkabukingan na madadamay kayo, kaya gagawa kayo ng sarili nyong investigative body para mahati ang paniniwala ng taong bayan. Ayan, dyan ka nagkakamali, ate. Kaya ba alam mo, ang ibig sabihin ng ginagawa ni President Bongbong Marcos, kaya siya gumawa ng private investigative body na kinukomisyon nila para hindi malihis ang kwento ng tao na ganito na, kasi ang kwento nyo mga DDS ganito para kayong mga tatanga-tanga Ang kwento nyo sa taong bayan, pinagtatakpan ni Bongbong Marcos ang kanyang pinsan. Ang kwento nyo sa taong bayan, nagtatakipan ng mga kongresista sa kanilang mga baho. Sabi nyo naman, nagtatakipan ng mga senador sa kanilang mga baho. So anong ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Gumawa si PBBM ng isang pribadong institusyon para ang focus lang ay mag-imbestiga sa mga flood control issue na natatanggap nila. Kaya meron tayong private investigative body. So ngayon, ginawa nila ngayon yan. Ba't ginawa ni PBBM? Para hindi magkaroon ng kulay ang bawat ahensya ng gobyerno, mga kababayan ko. Na hindi nyo pwedeng sabihin na kongresista rin na maglilitis at dyan. Senado rin na magtatakipan dyan. Ngayon, gumawa si PBBM dyan. May masasabi pa rin kayo. Ano tawag doon sa inyo? Di ba? Anga-anga! Ate, ang tanga ni ate. Sayang ganda mo. Beauty without brain. Puti lang ang meron nga, utak wala. Tuloy. Sabi ni Senator Marcoleta, bangag nagbigay ka pa daw ng USB sa kanya para makatulong. Ano maginawa ni Marcoleta? Ba't hindi niya tinanong yung USB na yon? Na ang laman ng USB is sangkot yung mga senador at mga kongresista. Diba? Ang pupu mo ate, bakit? Bakit di mo tanongin si Marcoleta? Bakit hindi niya matanong sa mga kontratista kung magkano binigay nilang donasyon? Tingin nyo gagawin ni Marcoleta yon? Hindi gagawin ni Marcoleta yon. Poprotektahan niya yung kapwa niya politiko. Pero kung may private investigative body ang gobyerno na gagawa nito, mga kababayan ko, magiging patas ang laban. Di na kailangan ng USB ni Marcoleta dito. Baka mamaya meron din budget ng congressman pa si Marcoleta. Mahalukay dito. Naku, sasyanga-syanga ka naman. Di ba? Naku, sayang yung ganda nito ni ate. Beauty without brain. Di ba? Beauty without brain Doon sa pag-iimbestiga na ginagawa dyan sa Ghost Flood Control Project. Yan naman pala. So anong inaarte mo ngayon? Walang inaarte si Bongbong. Sinusolusyonan ni Bongbong yung hinanaing ninyo. Ito ang patunay sa mga DDS. May gawing maganda si BBM, pangit sa kanila. May gawing pangit si BBM, big deal lalo sa kanila. Ganyan ang mindset ng mga 808. Nakakahiya. Beauty without brain. Bakit kailangan magka-create ka rin ng sariling investigative body mo para dyan sa flood control? Tama naman yun. Unang-una, may I just remind you. May I just remind you? Na ikaw ang mastermind. Uy, nako, argument na naman to. Ikaw daw ang mastermind. Kahit wala kang mind. Wala kang mind, pero you are the master. Uy, wala kang mind, but you are the master. Wow! Ikaw ang pumirma dyan. Ay, puta! Ay, kinayoko na to. Bobo!
Oh my God! My God, man! Ang sakit nito! Ano ba naman buhay ito? Si BBM ang pumirma ng flood control. May mame lang sa social media. Oh, Diyos ko. Ano daw? So, ibig sabihin, mga kababayan ko, yung iniimbestigahan ngayon sa mga diskaya, way back 2016, mga kababayan, sa DPWH contract, si Bongbong Marcos ang pumirma. Ang tanga. So, ibig sabihin, yung mga gumuhong tulay ni Duterte, si Bongbong din ang pumirma. Ang sakit mo sa tiyan, ate. Ang tanga po, tiyan. Ano ba naman to? Ano ba next time naman pag nag-send kayo sa akin nung komedyante ba to? Komedyante ba to? May alam ba to? Sa Pilipinas ba to? Puyat ba to habang nagbablog? O sabog? Hindi ko mapigilan yung tawa ko sa kanya. Huwag ka na magbaang-baangan, sabi niya pag ganun. Ikaw ang pumirma. Si BBM, presidente naman noong 2016. Bugok. Ano sakit mo sa tiyan, putsaka? Tuloy. Ikaw nga yung unang-unang nagyabang na meron na pong natapos na 5,500 flood control project. Oh, ayan. Sabay banat ng gano'n, no? Oh, teka lang. Diba yan yung pinagmamalaki na report ng DPWH nung panahon ng tatay mo na si Duterte? Diba? Oh. Diba tatay mo, yung tatay mo na si Pilantod na nasa Netherlands, ang may report niyan. That is way back 2016. Second zona ng Pangulong Bongbong Marcos. Ang report ng DPWH, tapos na yung mga proyekto. Mga kababayan, kaninong makaproject yon? Nung 2023 na natapos na sabi nila na report. Diba 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2020, 2021, 2022, tatay mo pa rin na nakaupo tapos si Bongbong Marcos ang may kasalanan? Ha? Sino niloko mo? Ha? Oh. Sino niloko nyo? Itong mga DDS na to, beauty without brain. Tapos ngayon, ikaw yung nagagalit-galitan. Ay, naku, talagang magagalit si Bongbong sa inyo. Kasi na paano naman kasi yung mga kontraktor na hinair nung tahimik lang sa Senado ay mga magnanakaw. Di ba nga nung nabuko yung flood control project sa pamamagitan ng pagpa-fact-check? Fact-check, hindi fact-check, Bisaya. Fact-check daw, fact-check. Ng buong may kapal, di ba ikaw din ang unang-unang nagsinungaling? Ikaw yung unang-unang nagtakip diyan sa ghost project na yan by saying may flood control project na banggalang ng barko. Ay nako, hindi ganun yon, mga kababayan ko. Mali siya dito. There is a wrong report to the President. Ang sabi ng DPWH, mga kababayan ko, Mr. President, natapos na po namin itong proyekto na to. At yung mga nakaupong kontratista noon nung panahon ni Duterte pa ang nakikinabang, mga kababayan ko. They are saying na tapos na, mga kababayan ko, kahit hindi pa. Marami ang ghost, mga kababayan ko, pero marami rin ang na-dispose na pera ng taong bayan. That is the reality. How could you say, mga kababayan ko, na ganyan ang nangyari? Oo, we have a mistake.
We have a mistake report kasi yan ang nireport sa amin ng proyekto ng tatay mong si Duterte. Mga kababayan, bakit sinasabi ko si Duterte, mga kababayan ko? Paano? Proyekto pa ni Digong yan eh. Minana lang ni Bongbong Marcos eh. Nung minana ni PBBM at maganda yung report, mga kababayan ko, sinama sa SONA, mga kapatid, at nabanggit ni PBBM, and that is the biggest mistake of his life na ginawang katatawanan ng mga DDS because they know at alam ng mga DDS na wala talagang ganyang project. Sino unang nag-react, mga kababayan ko? Sila! Diba, mga kababayan? Because alam ng mga tao nila, alam ng mga DDS na pagtatawanan nila dahil wala talagang flood control na nakompleto ang Duterte administration. Oh, sakit nyo ba sa banks? Wag ako, mga kababayan. Oh, tuloy. Tapos diba, pinakcheck ka ulit siya ng Diyos eh. Pinakcheck ng Diyos? Bakit? May fact-checker ba si Lord sa Pilipinas? Nabuang ba to? Takpan mo na naman. Sabi mo maraming flood control project na binanggit ni BBM yun because that is the report. Alam nga naman, isa-isa ni Bongbong Marcos lahat ng palpak na flood control project ni Duterte. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi yung present na nabibiding ngayon sa DPWH. Ang pinag-uusapan sa Kongreso at Senado, yung way back 2016 onwards. Mula 2016 hanggang 2022. Okay? O, tuloy. overwhelmed lang. So bakit mo pinagtatakpan? Kasi alam mong wala. So ngayon, iniimbestigahan na sa Senado yan, natatakot ka. Ay, natatakot daw si Bongbong. Baka si Pulong. Kasi kung tatanungin mo si Bongbong, he is the president, ang trabaho niya lang is magmando. Hindi magpatupad. Magmando. Mga kababayan ko, hindi magpatupad. Di ba ang dapat kabahan dito si Pulong? Kasi si Pulong yung may isyong pinakamalaking flood control project. Doon ka magalit. Sa ibang million lang, 100 million. Kay Pulong, billion. Mga kababayan, tuloy. Na madadamay ka. Kaya maggagawa ka rin ng sarili mong investigative body. Ngayon nakita nyo na kung paano mag-analysis ang Duterte, Team Duterte. No, ang mga DDS. Nakita nyo, no? Nakita nyo sila mag-analysis, mga kababayan ko. Yung project ni Duterte, naging project ni Bongbong. No? Saan kaya umuhugot ng kapal ng mukha to? Kinahiya na siguro ng mga anak niya to ngayon. Para dyan sa flood control na yan. Unang-una, kung meron mang pinaka-guilty sa kasong ito, ikaw yun. Galing mo ba, no? Ang galing mga mind conditioning, no? You are the commander-in-chief. You are the highest official of the land. Yes! Ikaw din ang pumipirma. Nang ano? Hindi mangyayari lahat yan kung wala kang pirma, bobo. Natatawa ako dito, no? Mga kababayan. So, ibig sabihin ganito. For example lang, For example, ito. Kunwari, ito yung documents. Ito yung documents. Kunwari lang, ito yung documents. Ito yung documents. Yung documents na to, DPWH. No, DPWH. Papatunayan ko lang dito kung sino ang bobo, ate, Kung sino ang bobo sa inyong dalawa ni Presidente. No? Papatunayan ko lang. Example, ganito. May project. Si Congressman. Magpapagawa ng flood control sa Bulacan. Bulacan. Ngayon, yung project, ito na. Mga kababayan ko. Ano to? Yung project ba ng Bulacan, isasubmit mo pa sa Presidente? Oh, Mr. President, pirmahan mo to. Ito yung project ng Bulacan, pipirmahan. Si Presidente Bongbong Marcos ba ang pipirma? Mali ka dun. Totoo lang, maling-mali ka dun. Sino ang pumipirma ng project? Mga kababayan ko. Si BBM ba?
Putya, kung lahat ng DPWH project si Bongbong Marcos ang pipirma, di nangalay na yun sa isang araw. Sino pumipirma? Sagutin nyo ho ko. Kayo ho ang sumagot. Sino ang pumipirma ng project at naglalabas ng pondo? Ang gagawin ho ng Congress, ng kongresista, ibababa yung pondo sa DPWH. Sino ho pumipirma ng project? Sagutin nyo ho ko. Kasi ang pinapakalat ho nitong babae na to, si BBM daw, mga kababayan ko ang pumipirma. May mamema lang sa SOCMED, pumipirma na pala si Bongbong Marcos ng proyekto. Ganun pala trabaho ng presidente, no? Halatang walang utak at walang alam. Sino ho pumipirma ng project? DPWH, mga kababayan. Sino ho nag-a-award sa bidding? DPWH, mga kababayan. Ang trabaho ng presidente bilang commander-in-chief, sabi mo nga, di ba? Mag-command, magmando, hindi pumirma ng proyekto. Ang pinipirmahan lang ni Pangulong Bongbong Marcos, isinasa batas sa bansa natin. Hindi yung mga proyekto katulad ng nangyayari sa flood control. Mga kababayan ko. Di ba? Next time po, mga kababayan ko, kung papakinggan nyo at aanga-anga ho kayong makinig, maniniwala ho kayo sa sinasabi nito. Kung sa bagay, pare-parehas ho silang mga DDS, munggo ang utak at 808. Di ba? Tama ba ako? Kaya pasensya ka na ate, nasa lineup kita ngayon. Kaya kung gusto nyo ng ganitong usapan, mga kababayan ko, huwag nyo kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe.